Nakasabit ang lalaking yan sa isang jeep sa Cebu City habang nakatigil dahil sa traffic light. Nang umandar ang mga sasakyan, bigla niyang hinablot ang cellphone ng isa sa mga pasahero at tumakas. Sinubukan siyang habulin ng mga fire volunteer na kumuha ng video pero hindi nila siya naabutan. Nabitawan naman ng lalaking hinablot niyang cellphone. Nahuli rin siya kalaunan at nasa kustodiya na ng pulisya. Case solved na kung ituring ng Philippine National Police ang pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Tan at kanyang driver matapos nilang maaresto ang tatlong suspect sa krimen. Balitang hatid ni Jonathan Andal. The intention really is to kill. Ngayong arestado na sina David Tan Liao, Ricardo Austria David at Raymart Katikista, ang tatlong sospek sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio, maituturing na itong case solved, sabi ni PNP Chief General Romel Marbil sa press release na ipinadala ng PNP sa media. Hindi raw ito basta kidnap for ransom kundi kalkuladong kidnap for hire operation. Ganito ang nangyari batay sa pagsusuri ng PNP sa mga kuha ng CCTV. Sabado, March 29, nagpunta sina Tan at Pabilio sakay ng van sa Barangay Langka sa 345 Marta Street sa Villacor Village sa May Kawayan, Bulacan. 3:37 PM, nakunan na ang van ni Tan sa toll booth ng NLEX Tambubong exit pero si David na ang nagmamaneho. 7:46 PM, nakunan siya ng CCTV sa isang convenience store na bumili ng wet wipes na posible raw na pinampunas ng prints niya sa van. Sunod siyang nakunang naglalakad sa kalsada at inabandona na ang van sa Seminario Road sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Kinabukasan, March 30, may nag-text sa pamilya ni Tan na nanghihingi ng ransom. Dito na sila nagsumbong sa PNP Anti-Kidnapping Group. April 8, natagpuan sa Quezon City ang abandonadong van ng biktima. Sa parehong araw, pinatay sina Tan at Pabilio sa pinuntahan nilang bahay sa Bulacan, ayon sa PNP. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang bangkay sa Barangay Macabud Rodriguez, Rizal, na nakasilid sa nylon bag at balot ng duct tape ang muka. April 16, nakuha sa bahay sa Bulacan ng sapatos ni Tan, pati sapatos at sombrero ni Pabilio. May nakita ring nylon bag na katulad ng pinaglagyan sa mga bangkay sa Rizal at iba pang gamit. Ang mga suspect nakuna ng CCTV sa crime scene na bahay sa May Kawayan ilang araw bago ang pagkidnap. Si Tan Liao sumuko dahil sa takot. Natatakot po siya na maaaring ipapatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason but which we will later reveal po. May dalawa pa raw na ibang nakunan sa bahay sa Bulacan na itinuturing na principal at kasalukuyang tinutugis. Isa sa kanila, babae, na nakunan pa ng CCTV na sumakay sa van ni Tan noong pumunta ito sa naturang bahay sa Bulacan. Sabi ni PNP Chief, kinokontrata si Liao ng mga sindikato para dukutin ang mga Chinese national na may utang sa kanila na may kaugnayan sa Pogo. Paraan niyang collection agency si Tan Liao pero madugo ang estilo ng kanyang paniningil. Sangkot daw si Tan Liao sa 5 pang kaso ng kidnapping mula 2022 hanggang ngayong 2025. Pati po yung isa pong sasakyan din po dyan na nakita din po natin dyan po sa may Villacor Village ay siya rin pong ginamit doon po sa 5 pong kidnapping case involving David Liao Tan po. 5 po yan na mga kaso po ang masosolve po natin maliban po dito po sa kaso po ni Anson Tan. Ngayon, sabi ni Marbil, nakatutok na sila sa mga financier. Ang anya ay totoong kapangyarihan sa tinawag niyang blood for hire operations. Pero pagdilinaw ni PNP Chief, isolated case ito at walang talamak na kidnapping sa bansa. Nagpasalamat din ang pamilya ni Tan kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga opisyal ng PNP sa pag-aresto sa tatlong sospek. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat din ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa pagkakaaresto ng tatlong suspects sa pagkamatay ni Anson Tan at Armani Pabilio. Patuloy naman nilang hinihimok ang mga otoridad na matugis ang iba pang sangkot sa krimen, kabilang ang mga mastermind dito. Dapat din daw magsagawa ng mabusising investigasyon dito maging sa mga katulad na kaso. Napauwi na sa Pilipinas ang 10 pang Pinoy na nasagip mula sa scam hub sa Cambodia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, na-rescue at nadala sa Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh ang mga Pinoy sa tulong ng gobyerno ng Cambodia. Nakatanggap ng assistance mula sa DFA, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Interagency Council Against Trafficking ang mga nasagip na Pilipino. Muling pakiusap ng DFA sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho,
mag-ingat at maging mapanuri sa mga alok sa social media ng mga trabaho abroad para huwag maging biktima ng human trafficking. Samantala, padadalhan na raw ng notice to explain ng Department of Agriculture ang mga retailer ng bigas at karneng baboy na hindi sumusunod sa itinakda nilang maximum suggested retail price. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sa ginawang monitoring ngayong araw ng Department of Agriculture dito sa Marikina Public Market, ay napansin nga nila na marami pa ring mga retailers ang hindi nakakasunod sa maximum SRP sa baboy maging sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, 20% o isa sa kada 5 retailers pa lang ang nakakasunod sa maximum SRP sa baboy na 380 pesos sa kada kilo ng liempo, habang 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Maging MSRP sa bigas, hindi na rin nakakasunod ang ilang retailers. Profiteering na raw ayon sa FTI kung higit na sa 230 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy. Bumaba na raw kasi ang dollar kaya bumaba na ang presyo ng mga farm inputs. Hindi rin daw dapat kinakatwiran na gusto ng mga nagtitinda na mabawi ang lugi nila noong kasagsagan ng ASF. Isa sa mga pinadalhan ng notice na sinasabi niya ay bakit daw sila hindi bibili ng mas mura kung meron naman silang makukunan ng mas murang supply. Sa bigas naman, 45 pesos per kilo ang maximum SRP sa imported na bigas, pero umaabot pa rin sa 49 hanggang 52 pesos kada kilo sa ilang retailers dito. Sabi ng ilang retailers, marami raw kasi silang gastos gaya ng bayad sa pwesto, mga trabahador, gasolina at toll. Connie, nakikipagtulungan naman ang Food Terminal Incorporated o FTI sa isang pribadong kumpanya para makapagbagsak ng supply ng baboy sa mas murang halaga para maibenta ito sa presyong pasok sa MSRP. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Happy Monday mga mare! May pa-special block screening si Asia's multimedia star Alden Richards ng pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan. Present sa block screening ang ilang cast members ng pelikula na sina David Licauco, Betong Sumaya, Jay Ortega at Jade Texon. Present din sa special block screening si GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Chika ni Alden, hindi na bago para sa kanya ang mag-sponsor ng mga block screening. Maliit na paraan daw yon para suportahan ang kanyang mga kaibigan sa industriya. Showing na ang Samahan ng Mga Makasalanan sa mga sinihan nationwide. This is just to show support and sana makapulutan to ng iba nating mga kasamahan sa industriya na let's support each other regardless of what we believe in or kung saan man tayong network. It just shows that he is a true friend, he is generous. I mean, obviously, for someone na mag-block screening na hindi naman niya pelikula, says a lot about his character. And nothing but gratitude and I'm really thankful. Natutuwa ako dahil gustong-gusto ng mga nakapanood na yung pelikula. Ang pinaka-importante is na meron silang mauuwing moral lessons pagkatapos sila panoorin yung movie. Kung gobyerno natin ang nasasabi, ang bilang maaasahan namin yung NCIP. Ano nga ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa. Yan ang hinaing ng isa sa mga katutubong Aita na nooy nasa isa sa mga trail paakyat ng Mount Pinatubo. Batay sa kuha ng isang hiker nitong Biyernes Santo, hinarangan ang naturang daanan ng ilang Aita na humihiling ng mas malaking parte sa tourism income. Dahil dyan, napilitan umanong bumalik ang mahigit 80 4x4 vehicles na sinakyan ng mga hiker. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Kakausapin naman ng mga katutubo ng mga opisyal ng barangay sa Capas Tarlac kung saan nagsisimula ang trail. 20 kaso ng monkeypox o Mpox ang naitala ng Davao City Health Office. Sa pahayag po ng City Health Office na admit ang 2 pasyente sa isolation facility ng ospital na pinagdalhan sa kanila. Isa sa mga pasyente ang nasawi. Paglilinaw ng DOH na matay ang pasyente dahil sa non-Mpox complication at hindi direktang dahil sa Mpox.
Clade 2 variant o yung mas mahinang variant ng Mpox ang tumama sa kanila. Patuloy po ang monitoring sa close contacts ng mga pasyente. Hinihikayat din ang publiko na manatiling kalmado at huwag magpanik. Mahalagang sundin ang health protocols upang maiwasan ang Mpox infection. Kabilang po dyan ang paglimita sa skin-to-skin contact at palaging paghugas ng kamay. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nag-viral ang graduation ceremony ng isang paaralan sa Lawaan, Antique kung saan pinatanggal ng principal ang suot na toga ng mga estudyante. Cecil, anong sabi ng Department of Education tungkol dyan? Rafi, nilinaw ng DepEd na hindi naman daw bawal ang pagsusuot ng toga sa mga graduation at moving up ceremony. Hinihintay pa raw ng DepEd ang incident report ng mga sangkot habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Batay naman sa inisyal na impormasyon mula sa Schools Division of Antique, posible na hindi na isapinal ang kasunduan ng mga magulang at guro na school uniform at sablay o sash na lang ang suot ng mga mag-aaral. Base raw sa pahayag ng principal sa SDO Antique, sumusunod lang siya sa pulisiya ng DepEd na gawing simple ang seremonya. Ayon sa DepEd, optional ang paggamit ng toga o sablay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng principal. Positibong nakainom ng alak ang driver ng MPV na nang-araro ng prosesyon sa Bacolod City noong Biyernes Santo. Nakumpirma ito ng pulisya matapos sumailalim sa alcohol test ang driver ng isang Indian national. 3 ang nasawi na pawang mga sakay ng isang tricycle na nakasunod noon sa prosesyon. 13 naman ang sugatan. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng MPV nang mabangga nito ang tricycle, isang police car at ang mismong prosesyon. Humingi na ang driver ng tawad sa pamilya ng mga biktima at sinabing hindi niya ito sinasadya. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo.